para talakayin ang maiinit na issue sa bansa. Kasama po natin ngayon dito sa PRTV Prime Studios si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Magandang hapon and welcome po dito sa amin sa Arangkada Balita, Attorney. Yes, good afternoon, Nina. Good afternoon, Jack. At of course, I'm honored to be part of this program today. Yes, first time ni Attorney Claire, pero tumawid lang siya. Kaya nga, sana Oo. may energy pa kayo. Nakita ko, Ay, masyado kang kanina sinulit ng dalawang anchor sa kabila. Kaya nga, masyado. Huwag niyo naman kami Oo, ubusan. wala na kaming tanong. Tinapon nga na nga eh. namin yung sulat namin kanina. De, pero Attorney Claire, well, umpisahan ko muna light kasi si Attorney Claire ay kapamilya. Oo, oo alam naman. naman natin na magkasunod pa kami dati ng programa, kaya lagi kami nagkikita noon. So, ang tanong ko bilang isang anchor, broadcaster, and lawyer, paano po nabago ng buhay nyo itong pagiging spokesperson nyo ngayon ng Malacanang? Siguro, may pagbabago kasi meron kang nire-representa eh. Yes. Hindi tulad noon na kapag nagsalita ka as a lawyer, alam mo agad kung paano sagutin. Yes. Ngayon kasi, iisipin mo na dapat ito ang sagot mo, dapat base sa facts, base sa katotohanan. Kasi kapag nagkamali ka na sinabi, magre-reflect yun eh. Sa Pangulo, sa Palasyo. So, dapat mas maingat. Pero yun nga, attorney, kunyari dati nanood na tayo sa ABS. Sabi ko nga lagi, pag nagsalita tayo, partner, or kayo ma'am, nung nasa ABS, dala natin, hindi lang pangalan natin, kasi pangalan na rin ng kumpanya, dala natin. Pero eto, kayo yung mouthpiece ng ating Pangulo, mas mahirap ba kumpara dun sa dati na or basically the same? Tingin ko mas mahirap kasi hindi basta-basta ka pwedeng sabihin kung ano yung gusto mong sabihin. So, dapat talaga yung tama, hindi rude. Dapat ganun eh. Yes. Pero dapat firm. Hindi pwede namang masyado kang malamya. Hindi pwede yun sa akin. Oh, yun Hindi nga. pwede yun sa akin. Hindi bagay. Hindi ko kaya. hindi ikaw yun, no? Pero hindi. Actually, sa totoo, Attorney Claire, mas tumapang kayo ngayon eh. And, Hindi. mas ganun ba? Ngayon, Hindi, hindi hindi. nakita mo. Hindi. Minsan, depende sa topic. No, kasi siguro dahil trial lawyer ako. Opo. Mas iba eh. Iba pag nasa korte ka, object your honor. Alam mo na eh. So, siguro yung tapang, ito na. Oo. Ngayon lang siguro nakikita kasi nung before sa usapan din kanila is more on. Nagbibigay kayo ng Oo. advice kasi, oo. Hindi, pero yun nga po, kasi ang presidente, we know him as very friendly, di ba? Mabait, parang soft-spoken. Yes, Di ba? Kumbaga, siya yung, hindi ko naman sila yung opposite ninyo, pero parang gano'n na nga. Naman eh, opposite. Parang iba talaga eh, no? ikaw yung yin sa kanyang yang or something. Ito ba yung gusto talagang gawin ng ating palasyo? Hindi. Kasi sabi ko nga, the first day pa lang ako, hindi naman, wala kaming naging usapan paano ba ako magiging press officer. Yes. Wala talaga. Until bigla akong tinanong. Since alam ko yung issue. Yes. So, at alam ko paano itong sagutin. Siguro kahit si Pangulo baka lang nagulat. So, pero yun ako eh. Opo. Basta kung ano yung totoo at kaya ko ipaglaban. At actually, ang reaksyon namin ng mga media or yung mga nagbabantay sa palasyo, it's about time. Kasi ang bait-bait nila, Oo masyado. nga eh. Sobra. Oo, I hindi mean, man talaga lang. nagkaroon sila ng iba yung wit, di ba? Iba yung witty sa rude eh. Yung iba yung wit ni ma'am eh. Pag At saka kailangan umaharap talaga. sagutin mo rin based on facts at Yes. based Yes. sa naaayon sa batas. Oo. Ang dami kasi talagang fake news. Yeah. Ang mas masaklap, minsan yung public servant pa, mataas ang posisyon, siya pa yung source of fake news. So yun yung dapat mo na sagutin. Hindi ka lang. Source of fake news ka. Kaya, Kailangan mo Totoo. i-call out. Parang yun nga, you are not afraid to call them out. I mean, example, yung nagpasa nga, si Senator di ba? Senator ba to? Yung AI. yung Diba? AI, Pero sabi niya, okay lang. importante yung mensahe. Diba? Hindi daw importante kung paano ginawa. Importante daw yung mensahe, di ba? Oo. Ano ba yung... Diba? Kasi diba, ikaw, isa kang public servant, kumaga tinitingala ka dahil ikaw yung leader. So, ikaw yung dapat na hindi gumawa ng mali. Kasi parang ikaw ba yung magiging instrumento para gayahin ka na iba? Kumbaga, problema na nga ang fake news, huwag ka nang dumagdag. Yes. Oo, di ba? Pero yun nga yung Attorney Claire, no? Yung ano yung typical day ng isang
palace press officer. Sa umaga, nagso-social media pa kasi pag nag-social media ka, mas stress ka sa dami ng mga bashers mo, mga gano'n. Ay, hindi Pero ako marami rin tinitingnan. fans. Yes, Oo. oo. Dami yung fans. Isa na ako doon. Fan na ako dati. Ay, thank Mas you. lalo pa ako naging fan ngayon. Kasi nakita ko na finally meron tayong isang strong woman. Na di ba? Para Oo. sa mga kababaihan. Hindi yung meron kasi mga press officer na Empowered. alam mo na nakikipagbulahan sa mga, Yes. alam din naman natin mga reporters, binubola lang ako nila talaga. Pero iba yung nyo I mean, real talk kayong madalas. So what's a typical day? Yeah. Okay, pag gabi, syempre manonood muna ako, ano news? Yeah. Okay. Diba? Mm. At tumitingin din ako sa mga vloggers. Kasi minsan nauuna sila eh. Yeah. Really, Oo, totoo. oo. Minsan Oo. Mga nauuna sila. chismis, Mm. mga marites. Diba? Kanino kay Ronald Llamas? Lahat Hindi, sila lahat pinanood sila. ko. Oo, lahat Sir naman Jay sila pinanood Darian. ko. Basta, Baka sabihin, paborito natin. Sir Paborito, Ronald. lagi Sir namin Darian. guest kasi Yes, yung Quatros. Ay, Oh, tama. Quatros. Oh. Oo. Diba? Iba na pangalan eh. Ay, Quatros, ano na nga ba? Alas. Quatros Alas. Oo. so syempre yung mga opinion nila, nagmamatter yun eh. Kasi hindi mo naman pwede sabihin, porkit kontra ka, mali ka na. So I really have to listen to them din. Baka nga, maganda yung point. So hindi tayo negatibo sa mga talagang nagkokontra. Pero wag kasi iba kasi yung kumukontra lang dahil gusto mo iparating yung tama kaysa sa obstructionist. Ano po ba yung obstructionist? Walang masabi. Wala siyang masabi. Walang rason. Mema. Tama Mema. ba? May ganun lang. Yun, Oo. oo. Katulad nung kanina, Mm-mm. nung sinabi ni VP Sara na yung report ng PIDEA, Yeah. Mm-mm. nung sinabi niya blanco, so di man lang niya inisip ano yung blankong papel na sinasabi. Mm-mm. Nagsabi po yung mga evidence ni Auntie Claire Castro na half of the evidence po is blanco, na mga barangays that free, drugs free daw po really, tapos na masyado daw makapal yung mga list, pero half of that is empty. Ano po masasabi niyo? Well, it's not surprising coming from the administration, no? They fabricate many things and many accusations. So I would not be surprised if they fabricate data with regard to the drug situation. Sinabi niya fabricated. That's so irresponsible. Mm-mm. Kaya nga, Oo. Kasi tama po kayo, kailangan ma-call out yung mga ganun. Na, 'di ba? Kasi sila pwede nang silang kahit anong sabihin eh. And then lalabas na katotohanan kahit na Oo, yun nga, di ba? hindi siya, I mean kahit ano pwede, ganun sila ka-entitled minsan yung ibang tao. Hindi, tsaka iba na talaga ngayong partner, no? Yung tsaka din, ma'am, yung kasi yung sa fake news ngayon yung AI, ang hirap kalaban na-alter yung boses, nagmumukhang talagang legit. So talagang, bilang, sabi nga na, bilang media practitioners din, and of course, bilang, press officer, gaano kahirap yung battle against fake news ngayon? Yun nga, mas mahirap nga pagka-leader. Ang nagsasabi ng fake news. Mhm. Kasi pinaniniwalaan siya agad. Mm-mm. Di ba? So, pag pinaniwalaan ka, paano namin i-counter ito ng katotohanan? Wala naman kami magagawa kundi sumagot. Opo. Kasi in the first place, sino ba ang nasisiraan dito? Gobyerno. Mhm. Kung saan siya din nagtatrabaho. So, paano namin ipapakita sa taong bayan na ang report ng PIDEA, kung may blanco man sa dulo, Mhm. kasi kitang-kita naman kung hanggang saan lang yung dulo, kung saan yung mga tao, kung prepared by, reported by. So, kung meron namang sumobra Mhm. na papel, wag mong lagyan na mali siya yun. Ibig sabihin, alam mo kung saan yung ending. Mhm. Kung nasobrahan yung pagpiprint ng ibang mga papel, it doesn't mean Mhm. that that's fabricated. Mm-mm. So, sa isang public official to say na those documents from the PIDEA Mhm. fabricated, hindi yun katanggap-tanggap. Kaya nga. Pero ma'am, nakikita ko minsan yung mga statements nyo, pagkausap nyo, o yan, nagbibigay yung mga statements na katulad ganyan. Kamusta yung relationship nyo ni Pangulo? I mean, sinasabihan ka ba, oops, masyado ka matapang. Di ba siya naggagano? Or sige pa, okay na, Oo, okay sinabi mo. oo, di ba? Sabi niya Oo. minsan, Ano? matapang nga Oo. kasi. Oo, dahil siya balikan no? Dahil siya balikan. Pero hindi naman niya ako sinasaway, basta tama yung sinasabi ko. Opo. Yun yun. Mhm. Pero sabi niya, minsan pag nag-uusap, opo, tama po to. Mr. President, tama po to. Tapos sabi niya, ikaw kasi matapang ka kasi. Ayan, gano'n. Napakakalmado kasi ng Pangulo. Talagang Oo, tama pati kayo. nga sa pagsasalita niya Iba din Yes. Alam mo yun kasi, Oh. iba yung may breathing. Mm. Iba Oo yun. nga. Tama. Oo.
Ay, bigla tayong mahimik doon, no? Bigla, hindi ko alam kung ano yung susunod ko bigla. Di, pero yun nga din, Hindi. pinag-uusapan natin kanina, partner, di ba? Of course, nakita natin, marami kang fans, pero marami din mga bashers. Mhm. Pero paano, so yung pinag-uusapan natin, paano mo nasi-shield yung family mo? Pagdating sa dyan, sabihin niyo ba, sinasabi ba, wag na kayo mag-ano sa social media, wag niyo papatulan yan. Oo, sinabi ko. Hmm. Huwag. Kasi pag pinatulan nyo yan, tapos hindi nyo mo alam kung robot. robot. Yes. Then, Oo. Ah, yeah. Yeah, robot, oo. no? Eh, Hindi. Kung dami account yan or what, di ba? Mhm. Oo. Like sinabi ko lang yung robot kasi nadili ko before na dapat daw robot, drone, ano ba may sabi? Hindi. Baka, I mean, mga dami account or troll Mhm. at trabaho nila yan na manira for a fee. So, sige na, magtrabaho na lang kayo. Opo. So, I don't care. Mhm. Ayan, tama. Oh, I agree. Oo. Basta dire-diretso lang po tayo sa trabaho. Pwede po bang malaman ang mood ngayon ng Malacanang, especially after the elections? And then yung election na nagulat po tayo sa resulta. And then after the reshuffle, how would you compare the mood after yung mga changes na yan? Mas inspired. Hmm. Mas inspired ang Pangulo magtrabaho. Nakita nyo naman yung ginawa namin talaga. Wala kaming bakasyon. Mhm. Mhm. Trabaho, walang bakasyon. Kung pwede Sino ba yung lahat kami. nagbabakasyon? Mhm. Meron ba? Tingnan natin yung mga social media ng mga politiko kung Mm-mm. nasan sila. Baka Ba- travel. Doon na lang, travel, bahala na sila. ano, Tingnan hindi nyo na lang. nagtatrabaho. Malalaman Marami nyo yun, kasi, ah. no? Oo. At saka ano ba sinashopping naman yan? Hindi ba yung gano'n? Yun na. Yun nga eh. Can they be more discreet? Mm-mm. Hindi ba discreet? Hindi, yun na nga. Kabalik na lang. Hindi, pero, ma'am, Sana. oo. Opo. Pero ma'am, di ba, pag ang isang public official o government official, lalo na nagpunta ng ibang bansa, dapat official work yan. Mm. And at Depende. least may inuuwi ka man lang na pakinabang Balita. sa bansa or investment. Yeah, ito yon. Okay. Kung personal trip, liwanagin natin to. Oo. Kung personal trip naman, di go ahead. Mhm. Hmm. Di ba kung ayaw mo magtrabaho at personal trip yan, wala naman magagawa. Pilitin ka eh. Mhm. Di ba? Pero once na kinilay mo na you're not on a holiday Mhm. and you're working, ay kailangan magsabi ka sa tao, anong tinarabaho mo? Mhm. Anong That's ginawa? the only point eh. Kasi kung on leave ka at personal trip yan, kung kaninong gastos yan, di bahala ka. Walang problema yun. Pero wag mong i-claim kung nagtatrabaho ka because once sinabi mo nagtatrabaho ka, it means you're using your position. Mhm. Gamit mo, dala mo yung bansa. Mhm. 'Di ba? Gamit mo rin yung official functions mo. Mhm. I-compare ko na before ito, let's say, si Nina, isang VP Mhm. sa isang kumpanya, nag-leave siya Mhm. abroad. Pero ginamit niya, dinala niya ang programa Arangkada. Mhm. Nakipag-deal siya sa isang kumpanya. Nakakuha siya ng deal. Halimbawa, Mhm. Hmm. hindi mo ba i-report sa boss mo yon? Hmm. Sabihin mo, ay boss, pera ko to eh. Hmm. Ay, dala mo yung kumpanya eh. Dala mo yung pangalan mo, dala mo yung official functions mo. Mhm. Tapos hindi ka magre-report dahil bayad mo, Mhm. personal trip, parang hindi tama yun. Oo. So ngayon, Attorney Claire, paano nyo ba tinitimbang ang pagbibigay proteksyon sa mensahe ng administrasyon at ang karapatan ng taong bayan po na malaman ang totoo? Okay. Bago ako sumalang, alam ko naman yung ibang pwedeng matanong. Mhm. Mm. Di ba? Pagka alam ko na pwedeng matanong, sabi ko, pag nag-meeting kami ng Pangulo, at the time na nandoon nagkakausap kami, sabi ko, Sir, ano po ang reaction nyo dito? Mm-mm. And pag nabigay siya ng reaction, saka lang din ako mag-explain. Mhm. So at least alam ko saan yung kanyang direksyon. Mhm. So, hindi naman tayo magsasalita dito ng hindi alam ng Mhm. Pangulo. Mm. Pero yun nga, yung binibigyan niya kayo ng free hand. Pag kunyari, may isang issue na itatanong. Kasi minsan sa mga press con, do sa yung press briefing nyo, minsan magbabato na lang ng tanong eh. I mean, hindi mo na kailangan i-clear kay Pangulo. Okay, no, kasi minsan, kasi talaga, ito minsan, Oo. yung ibang issues, alam mo na eh. Kaya yun yung the reason why ako nag-a-update ng news sa gabi. Mhm. So most probably matanong to. So may tatawagan na ako. And especially yung mga ahensya. Mhm. Pag ahensya, pag nalaman ko na may issue sila, sa morning ko sila tatawagan. Okay. Kaya pinapakiusap ko sa mga heads ng agencies pag ako po yung tumawag. Mm-mm. Mhm. Sagutin niyo na po kasi minsan may issue. So ang DOJ madaling tawagan. Ah, Uy, wow. okay. Si Bigyan natin ng Oo. pagbubugay, mga madaling tawagan. Sino yung Ah, ah. hindi?
Wala pa yata ako na-encounter. Ayun, tuloy na, wala tuloy. Parang Pinisa-isa mo eh. baka ano eh. Tignan nakakalimot. Baka nasa ibang bansa. Baka nga. Oo. Baka hindi ko makontak kasi Iba yung time oo, zone. malayo. Hindi, tsaka actually babalik ako dun sa, yung kanina yung pinag-i-issue yun sa pagbabakasyon. Well, ang question, okay, sige, i-declare mo na personal trip. Pero paano naman yung responsibilities at duties mo dito? That's the point. Mm-mm. So, bahala na siyang sumagot doon. Kasi hindi ka naman pwede laging work from home or work from the Hague. Hindi naman pwede lagi ganun. Mhm. Kasi may tao kang, hindi naman pwede utos ka lang dito. Oo. Di ba? O gawin mo to, magpamigay ka ng tinapay doon, magpamigay ka ng milk doon. I mean, kailangan ka eh. Uh-huh. So it means kapag ka wala ang isang leader, tapos mga tao mo na lang, paano mo sila makukumanduhan kung di mo nakikita personal? Mhm. Di ba? Pwedeng gawin, oo, pero nasa yung leadership na pinag-uusapan natin. Mhm. Di ba? Pwede pala siyang tumakbo yung isang kumpanya kahit wala yung presidente kasi lagi kang wala. Mhm. O di, baka maiwan ka sa kangkungan. Mahirap Mhm. yun. O, sa ngayon po, Attorney Claire, ilang 3 years, may 3 years pa ang Pangulo, no? Pero naka 3 years na siya. Oh. Ano po sa tingin niyo yung mga magaganda niyang nagawa na dapat i-highlight, lalo na ngayon paparating yung SONA, no? Ano yung mga proyekto na maaari niyang ipagbibida niya ngayon Mhm. sa darating na SONA? Ang akin talaga, sa tingin ko, ang pinakamaganda niyang nagawa, isa lang to sa pinakamaganda. Mhm. Yung tulong sa farmers. Kasi because of that, inuna niya talaga lahat Mhm. para magkaroon ng mas magandang ani. Mhm. Wag lang tayong magkakaroon ng mga bagyo and everything. Makita nyo naman, di ba yung supply? Kaya tayo nagkakaroon ng 20 pesos na bigas. Yeah. Because marami ring supply from the farmers. So, inuna niya yung mga farmers na hindi nakikita ng ibang, siguro ibang kababayan, kasi hindi naman lagi ito nare-report. At hindi rin nakikita ng mga tumutuligsa sa kanya dahil di naman sila nanonood ng news. Yes. So, at ito pa, yung pagbukas, yung pagkonekta Mhm. ng internet. Yes. Ah, yeah. yes. So, Oo. isa to sa gusto ni Pangulo na bago matapos yung termino niya, is from, kumbaga, from, Apari hanggang Hulo, hanggang, North to South. oo, Yes. konektado. Ma-connect talaga. Yes. Tsaka siguro definitely isa sa nakita ko is yung 20 pesos na bigas. Yes. Oo, dahil nga tinan mo, yung 20 pesos na bigas, may naging comment pa nga din yung mga mga bashers, di ba? Kesyo, hindi daw pantao. Nung nakarang administration nga, pinapakain tayo na may bukbok, di ba? Na bigas. Tama. Di ba? Tapos At least ngayon, maganda yung Oo. 20 pesos na bigas. At saka nagtuloy-tuloy siya. Akala kasi nila sandali lang eh. Mm-mm. Pero it's mukhang panglong. Ano to? Hanggang matapos po ang termino ng Pangulo. Yes, yan talaga yung balak. Yan talaga yung gusto. Kaya lang sabi ko nga, sana magtuloy-tuloy yung ganda ng tanim, yung ani. Mm. Wag na mababagyo and everything. Para yung supply tuloy-tuloy din. Para yung pagbebenta ng murang bigas, kaya. Alright. Yes, Attorney Claire, no, may hinain yung kahapon na binasa natin at may hinain na motion si Senator Robin Padilla na para maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May kapangyarihan ba talaga ang pamahalaan natin over ICC na, ibalik niyo na nga dito. I mean, realistically, kaya ba? Oh, it's either drama Mm-mm. or hindi siya na-advise ng lawyer niya. Yun lang, siguro. Naku, sino kaya yung lawyer niya? Nga, di ba? Yun Baka nga. baka nga hindi kasalanan ng lawyer, baka hindi siya na-advise eh. Or Diba? Well, yung po isa sa pumirma, si Senator Bato de la Rosa, sinabi naman niya na hindi naman siya abogado. Pero, Oh, siguro that's the reason why. mm-mm. Hindi siya abogado. Ano po ang reaction niyo? Siyempre ngayon naririnig natin yung mga soundbites, ganito, ganyan, na ang Pangulo daw ay dating Pangulo, Duterte ay butot balat Butot na, balat ganito, na. ganyan, Oo. dyan sa kanyang detention center sa The Hague. Nung napakinggan ko kasi si Ma'am Elizabeth Zimmerman, hindi naman siya naging Okay. alarmado. Mhm. Sabi niya, okay nga kasi hindi na siya nagte-take ng medicine. Siguro may maintenance si dating Pangulong Duterte. And it's good. So, ibig sabihin, saka may nakapagsabi sa akin na normal daw sa may edad, lalo yung walang exercise na pumapayat because muscle of everything. Hindi ako doktora, pero may nagsabi lang sa akin, may ganun talaga daw kondisyon. So, ang kailangan daw talaga is exercise. Yun Ayan. lang. Para Is- medyo Ayaw atang Naman. ayaw Tulog-tulog lang mag-exercise sabi ni Ayaw Ma'am mag-exercise. Zimmerman, di ba? Oo. And even the Vice President, nag-confirm niya na okay naman, payat lang. Okay. So let's pray for his naman.
good health. Oo. Kailangan niya mabuhay ng matagal. Mm-mm. Mm-mm. Kaya yun. Oh, yan. Okay, Attorney Claire, panghuli na lang po. Mensahe nyo sa taong bayan, lalo na ngayon ang feeling natin ay medyo very polarized, no? Iba-iba tayo, may pro-Duterte, anti-Duterte, pro, di ba, yung ganyan. May pink, meron pang ganyan. So, paano po ba natin na mababalik yung gusto talaga ng presidente na unity, yung totoong unity? Una, ang Pangulo may direksyon. Pag po tayo maniwala sa mga sinasabi ng mga obstructionist nang walang direksyon ng Pangulo. Nakita niyo naman po kung paano tumulong, paano palaguin, no? Ang bansa natin. So, ang mas maganda lang po dito, ang mensahe natin ay wag na po natin ibaksak yung gobyerno. Wag natin ibaksak kasi pag binabaksak niyo po yung gobyerno, kasama po tayo lahat babagsakin. So magtulungan tayo, meron tayong Pangulo, kailangan din niya naman ang tulong ng taong bayan para maiangat natin yung sarili nating bansa. Wag nating siraan, wag tayo masyadong negative para ipakita lang natin kahit kayo nasa SOCMED, nasa mainstream, yung magandang nangyayari sa Pilipinas para mas, para sa ekonomiya, sa turismo, lahat yan pag nakaisa-isa tayo, hindi tayo babagsak. Alright. Naku, maraming Salamat. salamat. And of course, pabigay lang. Wow. Yeah. Ako na po. Galing po sa The Netherlands yun. Joke lang. Thank you. Uy, magandang bulaklak doon. Naiyak ako. Oo, maganda. Dapat may Important po tulips yan. na, di ba? O, di ba? Yung nga naisip ko, tulips ba yan? Pero ang ganda po. Kaya, Fresh. ako wala. Pamaya ka lang doon. Pinagpipitas ka pa namin. Thank you. Attorney, Undersecretary Claire Castro, maraming salamat po. Salamat po. inyo. Sana next time, magkaroon ulit kayo time kahit via Zoom man lang kayo. Yes. Thank you, Jack. Thank Salamat you, po. Nina. Maraming salamat. Salamat po. Ingat po.